Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Man. Meron po akong gustong reaksyonan na isang part ng TRICOM investigation hearing kahapon tungkol sa mga fake news peddlers at sa mga DDS vloggers. Panoorin po muna natin ito. Ngayon, ang gusto ko lang pong sabihin kay Miss Joey Cruz, in one of your blogs in YouTube, you directed this statement sa akin. No? Akin mismo. Unang-una, hindi naman kita kilala. Hindi naman kita kaaway. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Tama ba ako, Mr. Chair? Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? There is no personal action. Kaya nga, Mr. Chair, sagutin mo lang ako. Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? No Meron ba, wala? None, Mr. Wala. Wala akong ginawang masama sa inyo, ha? Pinapatunayan nyo yan, ha? Pangalawa, hindi nyo ako kilala. Tama ba, Miss Joey Cruz? You do not know me personally. Correct, Mr. Chair. And Mr. Chair, I do not even know Miss Joey Cruz personally. Am I right? Correct, Mr. Chair. But, you made a statement against me. O ito, babasahin ko, ha? O, ang sabi mo, ganito, kung abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tinawag mo akong tinawag mo akong gago. Oh, bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Sabihin ko, ba't mo ginawa sa akin yun? Bakit mo ako tinawag na gago? Bakit po, Mr. Chair? Please, yes. Mr. Chair, and I think it is already established that we do not know each other personally. Ano po yung pakilakas nga po? Hello, Mr. Chair? Mr. Chair? Okay. I think it is already established that we do not know each other personally. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is an observation of my reaction Mr. Chair, on meron ka pang salita. Your observation is that I'm gago? Is that your observation? This pertains to the public function as I perceive it, Mr. Chair. No, you're public what? Public action, Public Mr. Chair. action. So you mean that is the public that is actually telling me that I'm gago? No, Or Mr. is it Chair, you? the statement Let me came ask from you, me. Mr. Chair, is it you? Yes, Mr. Chair. So you were the one that said that, right? Correct, Mr. Chair. Ayun. Pero hindi mo ko kilala. Wala akong ginawa masama sa'yo. Yes, Mr. Chair. It What is your already right to established. tell me that I'm gago? Because I am a citizen of What the is Philippine your Sis- right to tell me I'm gago? That is part of my freedom of speech, Mr. Oh, Chair. is that right? Yes, Mr. Chair. So your freedom of speech is to tell a person that he is gago? Freedom of speech ba yan? My freedom of speech, part of my freedom Ang of galing speech is mo. to react Ang on the galing mo. action of Ito a pa, public official. sinabi mo ha, in another post, ito sirahin mo. Pero alam mo, kaya tayo nagmi-meeting dito, para mini-mention ko ito, no? Pero sa totoo lang, hindi ko pinansin yan, matagal na yan eh. Di ba? Hindi ko pinansin yan. Ito ha, ang sabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this. Isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that still freedom of speech? Mr. Chair, I am not very familiar Yes with or that no, post. Mr. Chair? Is that still, you think, freedom of speech? When you said, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Mr. Is Chair, that freedom of speech? yes, Mr. Chair. Ganon. Oo. So, ibig sabihin, ganito. If I tell you right now, sasampalin kita, freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir, it's overt Hindi action na. already. Yes, Hindi sir. na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Mahusay ito. Oo, magaling ka. Oo. Ang sabi mo, I'm going to be Hindi ko masabi to, Mr. Chair. F-U-C-K-E-D. Prepared. Binanggit mo yon.
Mr. Chair, Bakit naman? Mr. Chair, Ano may ba I nagawa know kong when kasalanan that post sa'yo? was posted? Mr. Chair? Oh. Mr. Chair, so that I can answer intelligently on the question You of... can, Mr. Chair, may I know you can the date answer of the intelligently, I but cannot what you answer... said here, is that intelligent? Let me ask you, Mr. Chair. Nung sinabi mo, you know, Convene Abante, I can find all of this, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that intelligent? Mr. Chair, I cannot intelligently answer if I do not know when the post was posted. You don't know, Mr. Yes, Chair? Mr. Chair, I think in a day I post maybe 50, Well, you know, 50 posts in a day. I would like to understand, It Mr. means, Chair. Mr. Chair, that you can post something today and you forget that tomorrow. Am I right? That is correct, Mr. Chair. That's very likely. So, pakiklaro nga, Mr. Chair. Ano yung isasampal mo sa pagmumukha ko? That is why, Mr. Chair, for me to intelligently answer your question, I need to know when it was posted. Well, we are going to get the date when this was said. Thank you, Mr. You would Chair. be able to know. Ha? Thank you. Kaya, pinapakonfirm ko lang yung statement na yan eh. Oh, this ibig sabihin, do you believe, ito hindi ko na sabihin ang freedom of speech. Do you believe that this falls under protected speech? I'm so sorry, Mr. Chair. May you please repeat Do the you question? believe that this falls under protected speech? Mr. Chair, like I said earlier, I would like to know first the context of the post. But rest assured, Mr. Chair, that when I post in my platform, I make sure that it is a reaction on the news or public action. As a political observer, I always practice. Miss Cruz, is this a political statement? You were saying a political observer. Is this a political statement? Do you believe that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful, intelligent discourse? Except as part of your statement, Mr. Chair, the malicious imputation you said, except that, the rest that you said, yes, it is part of the healthy public discourse. It is part of what, Mr. Chair? Healthy public discourse. O therefore, pag binanggit natin using profanities, insults, and malicious accusations, that is, anong tawag mo doon? Part health- of the healthy discourse, Mr. Chair. Healthy discourse. Healthy discourse ba yon? Yung Yes, Mr. profanities, Chair. Yes, Mr. Chair. insults, and malicious statements, healthy discourse sa'yo yun. Yes, Mr. And that's Chair. the reason why, Mr. Chair, that we should now actually craft a legislation to put a stop to Miss Joey Cruz, who seemed to be intelligent, and a woman using profanities, malicious insults, saying it is healthy. Yes, Mr. Chair, I stand by my statement. Everything you said, except the malicious imputation, which I do not do, is part of a healthy public discourse. It is part of my freedom of speech. In fact, it is recognized under the Universal Declaration of Human Rights Act that I It is should be able recognized to where? express my opinion without Miss interference. Joey Cruz, I am the chairman of the Committee on Human Rights, and this is not recognized. Profanities, insults, and malicious words are violation of human rights. You violated my human rights. Ayan, nakita nyo naman, talagang naninindigan itong Joey Cruz ba ang pangalan to o Joy Cruz? Na talagang parte ng freedom of speech natin ang tawagin mo ang isang tao ng GAGO, pagbantaan mo ng sasampalin kita. Para sa mga DDS, yan ay part ng kanilang freedom of speech.
kanilang freedom of speech. Pero sa pangkalahatan, hindi naman po talaga pwede yan. Abay, kung lahat na lang ng pagmumura freedom of speech at lahat ng pagbabanta freedom of speech, wala na po talaga magiging kaayusan ang Pilipinas. Kaya nga pinapakalat ng mga DDS na grabe na daw ang Pilipinas, ang gulo-gulo na daw. Paano hindi gugulo? Kayo ang nagpapagulo. Mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa mga anak niya, sa mga adipores, sa mga vloggers, kayo ang nagpapakalat ng fake news para magkagulo-gulo. Para paniwalain ang taong bayan na wala ng kaayusan ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kitang-kita namin yan. Akala nyo mabubudol nyo kami? Ito ang inyong grand scheme. Palabasin na ang gulo-gulo na ng Pilipinas. Kesyo andyan na naman ang patayan, andito naman ang mga drug addict. Pero if you will look at the data, bumababa po ang krimen. Pero siyempre, hindi papayag ang mga DDS diyan. Kailangan nilang ipakalat na ang taas-taas na ng krimen. Naglabasan na ang mga adik, ang patayan, ang mga rape. Dahil hindi sila titigil hanggat hindi bumabagsak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kaya ang kanilang gagawin ay magpakalat ng fake news. Pero yung tawagin mong gago, ang hindi mo naman kilala at pagbabantaan mong sasampalin kita, sabagay, saan ba nakuha ng mga DDS vloggers ito? Di doon sa mga nakakataas sa kanila. Kung si former president niya, sinabing sisipain ng ICC, minumura si President Bongbong Marcos, bangag, adik, kagaya nga ng sinabi ni Pebbles Cunanan na yung polvoron video ay nanggaling kay Harry Roque na natural, dinideny ni Harry Roque. Pero kitang-kita naman natin noong pa man nung lumabas yan, alam na ng taong bayan na ang nagpakalat niyan si Harry Roque at si Maharlika. Ang nakapagtaka lang, sabi ng mga kapulisan dati ay hindi sila titigil hanggat hindi nila nahuhuli yung mga nagpakalat ng fake polvoron video. O bakit ngayon? Nakakawala pa rin si Harry Roque. Dahil sino ba ang unang naglabas ng video? Di ba si Harry Roque? Sa isang event sa Canada ba yun? Ano bang bansa yun? Na yan daw ay pinag-usapan nila nung nakita-kita yung mga DDS vloggers sa Hong Kong. O dahil nakikita ng mga DDS vloggers sa kanilang mga puon na pwede palang murahin ang presidente. Presidente yun, pero minumura ng dating presidente. Pagbibintangan na adik kahit wala silang makitang ebidensya. Kaya nga naglabas sila ng peking polvoron video para nga naman, kunwari, mapatunayan nila na adik talaga si President Bongbong Marcos. Wala di ba meron pang isang nagsasabi na meron daw siyang video o nasa disk o kung saan man na magpapatunay na sumisinghot si President Bongbong Marcos na hanggang ngayon hindi naman maipalabas. So, ibig sabihin, fake news lang talaga. Pero itong mga DDS vloggers, dahil naririnig nila sa kanilang mga puon na pwede palang murahin ang presidente, dahil naririnig ng mga alipores, ng mga DDS vloggers, na yung kanilang puon ay minumura si President Bongbong Marcos, ay pwede pala yun. Na yung anak na si Sara Duterte ay pinagbantaan si PBBM, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez na ipapapatay, ay pwede pala yun. Si Basti Duterte na sinabing sasampalin niya si General Torre once na makita niya ito, ay pwede pala yun. Si Glenn Chong na sasampalin niya si First Lady pag nagkita sila, ay pwede pala yun. So pwede natin gawin yun. Pwede natin silang murahin. Pwede natin silang pagbantaan. Dahil yan ay parte ng ating freedom of speech. Well, yun po ang batas ng mga DDS. Na para sa kanila, meron silang sariling batas na pwede mong murahin ng isang tao, pwede mong pagbantaan ng isang tao, dahil yun ay parte ng kanilang freedom of speech. Dahil wala namang ginawang hakbang yung ating mga kapulisan para hulihin kung sino ang nagpakalat ng fake polvoron video, kahit nakitang-kita na po natin sino ba ang unang naglabas niyan, si Harry Roque. Sino ba ang may sabi na may polvoron video, si Maharlika. Pero nasan sila? Scot-free. So, para sa mga alipores, para sa mga DDS vloggers, pwede tayong gumawa ng fake news. Dahil hindi naman tayo mahuhuli. Or hindi naman kasi tayo huhulihin. Dahil wala naman silang gagawing hakbang. Sasabihin lang nila, nahuhulihin, pero hanggang dun lang. Pero daw kayo, dahil nag-umpisa na rin naman na may mga DDS vloggers na masampahan ng kaso. So natatawa ko, dahil itong mga DDS vloggers, proud na proud pa. Para sa kanila, okay lang sabihan mo siya nang siya ay GAGO, okay lang nagpagbantaan mo, nasasampalin mo siya pag nakita mo. Para sa mga DDS, normal na talaga at kalakaranan ng mga Pilipino na murahin mo ang isang tao, pagbantaan mo yan, okay lang, hindi ka makukulong dahil yan ay parte ng freedom of speech natin. Kung lahat pala ng pagmumura, kung lahat pala ng pagbabanta, kung lahat pala ng pang-iinsulto ay pwede na at maging part ng ating freedom of speech and freedom of expression,
Bakit pa tayo may batas sa oral defamation, sa slander, sa grave threats? Tanggalin na natin lahat yan. Burahin na natin yung mga batas na yon. Kasi lahat yan ay pwede na ngayon. Sa ilalim ng mga DDS, meron na pong bagong batas na ipinapakalat ang mga DDS. Pwede ka na magmura. Kahit na sino, pwede mo nang murahin, pwede mo nang insultuhin, pwede mo nang pagbantaan. Sasampalin mo, sisipain mo, papatayin mo. Pwede na po yan. Dahil yan po ay parte ng ating freedom of speech and freedom of expression. Akala ba ng mga DDS na to, tuwan-tuwa ang majority ng mga Pilipino? Kawawa naman kayo. Akala kasi ng mga DDS na to, forever ang kanilang pagiging untouchable tulad ng kanilang poon na si Duterte. Paniwalang-paniwala sila ng freedom of speech unlimited. Kawawa naman kayong mga nilalang. Tandaan ninyo, hindi only yung pagiging untouchable ninyo, hindi only ang pagiging invincible ninyo. Prueba, yung ang sinasamba ninyong Son of God, nakakulong na eh. At yung tatay ninyo, nasa ICC na. Kayo pa kaya ang hindi maaabot ng batas? Hindi nga ba't si Banat Bay na mismo ang nagsabi na huwag paniwalaan ang mga anti-Marcos vloggers? At siya rin ang umamin na ang mga DDS vloggers ay mga fake news peddlers? Kaya chill-chill lang kayo. Darating ang oras ninyo. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.